Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo rito ng reaksyon. 6 Chinese, 28 others arrested in Batangas cigarette factory. Raid. May ni-raid ng cigarette factory. Ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon. In-check na naman. Pakinggan naman nyo, mga boss. 2 days ago lang ho ito, oo. Bago. About 300 million pesos worth of alleged counterfeit cigarettes seized by authorities during a raid in Batangas. 300 million po halaga ha ng fake cigarette ha. Dennis Dato has more. Police bust an illegal cigarette factory at abandoned resort spa in Agoncillo, Batangas. 34 people were arrested, including 6 Chinese nationals. Authorities say the group's operations began June of this year. Medyo liblib na ito, no? Walang mag-aakala na merong gumagawa ng mga peking sigarilyo. Yung iba, kung makikita nyo, wala pa itong level, no? So pagdating ito sa point of destination nila, no, nilalagyan nila ito ng markings and nilalagay nila sa isang kahon na ang nakalagay dun sa kahon na yon ay brand ng isang kilalang sigarilyo. To avoid suspicion, they did not connect to the electricity grid and instead used generators. Kasi malalaman kasi ang ano nito ng billing. Kasi declare nga to na yung non-operational resort nung sa pandemic. Kaya nagawa sila. A total of 672 boxes of counterfeit cigarettes Generator ho ginagamit, no? Kasi talagang abandon na pala yung ano na yun, lugar. were confiscated. The seized cigarettes, along with the machines used to produce them, have an estimated value of 300 million pesos. According to the PNP, the government is Big time, ano mga boss? Big time. losing a significant amount of tax revenue due to the counterfeit cigarettes. The suspects allegedly used fake documentary stamps from other countries to evade taxes. Yung documentary stamp po na nakita namin dyan ay from foreign country, from the Philippines. Bilyon-bilyon yung nawawalang taxes na dapat sana'y ibayad natin sa gobyerno, no? Yun yung Billion ho, sabi ni Chief ha. Billion ang nawawala sa gobyerno. Galing nito mga Chief eh, no? una. And of course, yung mga naninigarilyo, no? Baka naman itong produkto nila is hazardous, no? Or mas malala pa yung idudulot na sakit dun sa mga maninigarilyo nitong produkto na ito. The suspects will be facing charges for violating the National Internal Revenue Code of the Philippines, specifically cigarette smuggling. Authorities say they learned about the illegal factory after receiving tips about suspicious activities at the closed resort spa, including the arrival of Chinese nationals in the area. Authorities also discovered a warehouse full of finished counterfeit cigarette products ready for distribution to stores and a warehouse in the village of Pansipit, also in the town of Agoncillo. Police are also looking into the possible liability of the resort owner. Dennis Dato, ABS-CBN News, Agoncillo. Yun mga boss ha. Pero wala akong pinangalanan ng mga nahuling wala, no? Yan ang ano niyan mga boss. Hindi ho maglalakas ng loob itong mga incheck na to. Napapasok dito nang walang koneksyon para magtayo ho ng ganyang milyon ng halaga na 300 million ho ha. Tsaka marami hong dapat imbestigahan dyan mga boss. Saan nanggagaling yung mga niyan? Yung mga tabako na yan na ginagawa na dyan, Sino ang koneksyon nila dito sa Pilipinas? Sino ang ulo? Ito mga nandito ho to, malamang ho to, mga galamay lang eh. Meron hong ulo to. Meron hong pinakaulo to. Sindikato po yan eh. Di ba? Ang lalakas ho ng loob, di ba mga boss? Papasok ka sa hindi mo bansa, pero talagang malakas ang loob ng inchik eh. Bakit? Yun nga West Philippine Sea, di ba? Panalo na tayo sa protesta. Hindi pa rin nila iniintindi.
parang baliwala talaga yung Pilipinas sa incheck. No? Di ba mga boss? Paano ho nakapasok yan? Pero ang ICC, pag-aaralan pa kung makikika-operate ang Pilipinas. O kung babalik ang Pilipinas sa ICC maging membro. Yun yung walang makatutulong sa Pilipino. Yun yung ang talagang pag-aaralan para mabuti. Parang baliktad, di ba? Yung nagkakalat ng lagim, nandito na sila. Yung pupuksa sa karumal-dumal na mga pagkamatay, crime against humanities, pag-iisipan pa ng gobyerno. No, mga boss? Ito, imposible yung ano to. Marami na hong ganito Marami na hong ganyan Pero yun nga, puro ito, 2 araw na po to. Wala na hong kasunod na balita dito. Basta na nahuli. Check. Walang pangalan. Diba? Ito, mga incheck na nahuli ito, kung kagaya kahapon yung vlog ko, yung sa Pasay, mayroon pang torture chamber. Diba? Dapat itong mga nahuhuli nito, tinotorture to Sila ang dapat torturein Kung saan sila nagmula, kung sino ang nagpapunta sa kanila dito, kung sino ang sumalo sa kanila dito. Tsaka kung ganun na yan Hindi ka na, ang lakas naman ng loob mo, pupunta ka rito nang walang sasalo sa'yo. Kagaya yan, paano nila narentahan yung na yan, abandonadong resort na yan na di ba? Yung pong sa Pampanga, meron din hong nahuling mga ganyan. Mga inchik na naman, puro inchik di ba? Ito, Pilipinas, parang ginawa nilang tag dito, tambakan ng mga sindikatong inchik. Diba? Prostitusyon, pogo, yung kung ano-ano, no, mga boss. Grabe. Meron pa Silio, Batangas. The Philippines records the highest shopping scam rate out of the 11 economies surveyed in the Asia Scam Report this year. But experts fear the number may still rise as more people shop online this holiday season. Jackie Pascual with details. The Philippines scores big, unfortunately, in the latest Asia Scam Report 2023. Among 11 nations surveyed, the country ranked number 1 in terms of shopping scam. Pucha, number 1 tayo. Shopping scam rate. Philippines, tapos sumunod China. Pangatlo, Indonesia. Pang-4, Thailand. Panlima, Singapore. Tapos Japan. And then Malaysia. Number 1 tayo. 35.9%. 27.2% yung China. Indonesia, 26%. Thailand, 17.9%. Singapore, 17.7%. Japan, 16.1%. Malaysia, 15.35%. Tuloy natin. Ang galing tayo na, number 1. Talino talaga ang Pilipino. Scam rate. Aside from shopping scams, the Philippines also has a high rate in investment scams, lottery scams, job scams, and identity theft. The Cybercrime Investigation and Coordinating Center is alarmed by this information, especially with more Filipinos using the internet for commerce and other activities. Marami talagang manggagancho na nakakarga sa mga social media platforms. Mag-ingat-ingat to. Lalo-lalo na yung may mga links minsan pinapadala sa ating cellphone. Hindi ganun ang sistema. The group Scamwatch Pilipinas warns the number of fraudulent schemes may rise further due to the holiday season. Mga scammers dito sa atin, alam mo naman nila na pumapasok na yung mga bonus, maraming pera yung mga tao. They urge the public to be extra careful when buying from social media sites. They also listed some red flags that the online transaction could be a scam. Una-una, sobrang mura. Pangalawa, wala siya sa registered platforms. Mag-ingat daw po kayo nag-ano yung NBA yata to. Yusek Alexander Ramos
sa online scam. Oh. No? Pangatlo rito, gumagamit ng malalaking endorser. Hindi rin totoo yun. Alam mo namang mahal yung item, tapos sobrang mura, too good to be true. And then titingnan nyo yung store, kung yung store ay legitimate ba yung pangalan. Mag-ingat din sa tinatawag na delivery scam. CICC also urges the public to report any scams to hotline 1326. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Grabe ng mga boss, no? Kawawa ho yung tatanga-tanga. Eh yun nga, marami pa naman hong tanga. Diba mga boss? Yung biktima ng Tanganism virus, no? Magkulab na po tayo. Yan ho yan, ha? Tayo bang mga Pilipino, pwede ho tayong pumasok para gumawa ng kahayupan sa ibang bansa? Yari tayo, di ba? Lalo na kung wala ka mang koneksyon, gagawa ka doon ng magwawalang niya ka ron, mga ganyan, gagawa ka ng Shabu Laboratory, ganyan, o kung minsan nga, mahulihan lang yung natatandaan nyo si Ryan Singson ba yun? Nahulihan daw sa Hong Kong, nakakulong. O, anak ko ni Chavit, di ba nakakulong? Panggamit lang yun, o kulong. Ganun ho kabigat ang pagpapasok ka ng wala kang koneksyon. Di ba? O hindi ho basta-basta yung anak ni Chavit, di ba? Pero nakakulong. Taon din yata nakakulong eh. O, di ba? Pero dito sa Pilipinas, ganyan. Minsan nga, pag nahuling ganyan, hindi pa nakukulong dito eh. Dinideport lang eh. Di ba? Lao. Yan ang Pilipinas. Pag maghahasik ng lagim, nakakapasok. Pag yung pupuksa sa lagim, ayaw papasukin. Pero, the justice daw is working, ha? Oh. Ay, ako, Lord. Ewan, kung paano ang pupuntahan nitong Pilipinas na to talagang palala eh. Palala ng palala. Yan naman ng mga yan eh. Hindi naman ho panahon ni Bongbong yan na nandito. Kagaya yun, ang dami ng nayayaring mga peking sigarilyo, di ba? Ready for delivery nga eh, di ba? At bilyon-bilyon ang nawawala sa bansang Pilipinas dahil ho sa mga tirada nilang diskarte ng mga inchik na yun na mga tawag ito, mga peking brand na sigarilyo. Ewan. Nakasawa na kung ICC. Pero yan, konektado pa rin ang ating pinag-uusapan tungkol sa ICC, di ba? At yung paulit-ulit, no? Kung may malasakit itong gobyerno na to ni His Excellency, talagang obligado ka dapat na mag-join sa ICC, International Criminal Court na yan. Kasi nga, yung mabibigat lang naman na crimes against humanities ang sakop nila. Hindi naman ho sila nakikialam doon sa mga namatay dalawa, nagbarilan o nagnakawan, wala ho silang pakialam doon. Basta yung crime against humanities. Anong dahilan mo? Bakit mag-iisip ka pa? Kagaya yan. 30,000 raw yung namatay. Maski ba 6,000, sabi ng polis, yun lang ina-accept nila. Yun lang naman ang pinakikialaman ng ICC. Kung meron hong darating na mga kagaya ng nangyaring mga abusadong mga pinuno ng bansa na walang pakialam sa buhay ng tao, doon lang ho sila papasok, kagaya ho ng gustong imbestigahan doon sa administrasyon ni Digong. Di ba? Yun lang ho yun eh. Anong masama? Wala naman. Pinipilit nila. Magawa na naman ng batas. Nakalaya nga si Dilime. Gumagana ng batas. Napailan nga ng kaso si Digong ng grave threat eh. Yun ang pang-ano nila eh. Diba? Ewan. Eto na naman. Nanalo na naman daw si Senadora Laila de Lima tungkol doon sa Court of Appeal. Ganyan. Sasabihin na naman nila, nanalo si de Lima. Kaya gumagana ang batas. Ganun ang inaano nila eh. Ginagawa lang. International Criminal Court ko kausap nila eh. Wala kaming pakialam dyan, siyempre. Ang iniimbestigahan namin, yung crime against humanities. Diba, mga chief? Magkulab na po tayo. Ewan. Kayo ba? Meron nagsabi rito, may pag-asa pa raw tungkol sa mga dinastiya na yan. Ewan. Ako wala ako kita pag-asa.
pwede ako maniwalang may pag-asa itong mabago itong Pilipinas kung mapapahinto po yung SMMI. Truth doesn't matter, di ba? Misael Edwin, shout out. Good morning, Karox. Good morning. Joel Molina, shout out. Welcome to the club. Hawak ni Boying Rimulya. Hawak ni Boying Rimulya, dami yan dito sa Cavite. Uy, taga Cavite ka ba? Joel Molina, marami dyan pogo, no? Hawak ni Boying. Sandal sa pader. Chief Justice, di ba? Ganun lang yun. AJ Reyes, welcome to the club. Sabi niya, si BBM, protector ni Duterte yan. Ayan na nga, kitang-kita na. Isip-isip din, hindi pang display ang ulo. Mga uto-uto, ang hirap talaga paintindihin ang bobo. Lupit nito si AJ Reyes. Mas gusto nila ang walang hiya kaysa sa mabait na nag-iisip ng ikabubuti ng bayan. Sang-ayon ako sa iyo dyan, AJ Reyes, welcome to the club ulit, ha? Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday, morning po, Karoke, and to all Karoke Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy, and mga Chekwa ay pumapasok sa bansa sa panahon ni Rian Tutae, sabi nga ni Kapersi, karamihan dyan ay mga Chinese militia. Abusado pa yung ibang Chekwa. Teka. Magkano ba isang ulo only in the Philippines? Ha? Totoo yan. Oy! Monday po ngayon dito pero holiday po, Bakit po holiday? Yung pong November 30 na Bonifacio Day, inilipat po ngayon. Kaya sa November 30, hindi na po holiday, no? Lord. Ibang klase po, di ba? Yun sa kalendaryo, pulang-pula ho yung November 30, Bonifacio Day. Nilipat ho. Sana wag naman maisipan nitong gobyerno na ilipat ninyo yung Christmas Day, ha? Ng ibang petsa. Ang tagal na ho yung Bonifacio Day na November 30. Ngayon lang ho nilipat. Ano ba sa palagay nyo? Hindi pa ho nailipat yan, di ba? Ngayon pa lang. Tuloy na tayo sa ating kulab. Ang Hilito Vincent, shout out. Good PM, Karox. Sa totoo lang, daming loko dito. Mga Chekwa. Resibo papel lang. Mga di nagbabayad ng buwis. Hindi naman lalakas ang loob ng mga yan kung hindi walang tao sa likod niyan. Marley Pabianak, shout out, Sabi niya, kung bakit kasi ayaw nilang paalisin na lahat ng pogo. Grabe ang pambabastos nila, lalo na sa mga kababaihan. Noon pa man, paulit-ulit na si late Kapersi about sa pogo, pero ngayon lang sila kumikilos na talamak na talaga. Tapos yung ICC na may mabuting pakay para magbigyan ng justice ang mga kawawang kababayan natin, nabaligtad na talaga kung anong kasamaan siyang namamayani laban sa kabutihan. Gandang gabi po tayo at sa mga ka-warriors. God bless us. God bless, Mahal Fabian. Marilo Castro po ito pero Marilo Fabian ang gamit niya, mga boss. Yannick Ordobes, shout out. Chinese Pogo, Duterte's legacy, billion, hinahakot nila. Sarap ng buhay, Kaya talagang gigil na gigil si Gongs Di. Dapat hindi siya bumaba, di ba? Di ba? Ay, nako. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Yan ang dapat na sinisipa dito sa ating bansa. Ang lakas ng loob ng mga Chekwa na ito para gawin yan sa ating bansa. Totoo, yan. Kasi nga, sa sobrang kurap ng mga opisyalis natin dito, madali silang nakakagawa ng illegal na yan. Pera-pera lang kasi ang mga yan. Kapal, nabigyan na ang mga kurap na mang-re-raid dyan.
Tapos na buto-buto. O, di ba? Dito lang nila nagagawa yan sa ating bansa, di ba, Xerox? Oo, kasasabi ko lang, di ba? Oo. Pero yun nga. Ha? Merong ano yan. Talagang palak ng pating. Elizabeth Iscariolet, ito. Ang nakakainis pa, Xerox, bakit ang mga Tsekwa open na open dito at halos lahat ng kondo dito, Tsekwa nakatira? Tapos itong mga itong mag-iimbestiga lang, ang mga tapos itong mag-iimbestiga lang ng mga taga-ICC, panay ang pigil nila. O yun. Bakit kasi hindi sila magkakapera? O talagang wala silang pera dyan. At yun ang yung mga gumawa ng krimen na against humanity, ipagtatanggol pa at ayaw papasukin dito. Anong klaseng bansa ba itong Pilipinas? Kakaiba ata. Ay, naku, talagang kakaiba ang Pilipinas. Ikaw naman. Diyos ko. Pati nga mga bubutante, kakaiba rin, di ba? Pinagtatanggol nila, di ba? Ewan. Elizabeth Iscariolet. Xerox, tama yung sinasabi nyo. Nakakaiba talaga itong si Digong. At sobrang takot ng BBM administration. Hindi man lang nagsasalita o kumukontra itong BBM na ito. At kung ano-ano mga pinagsasabi nito at nananakot pa. At gusto pa atang yayain ang mga sundalo at kapulisan na magkudita. Ayun naman sabi, di ba? Grabe talaga to, sabi niya. Pero ayon kay BBM na yan, tila nagiging bingi at pipi dito. Ay. Ala, may storbo lang sa travel niya yan. Ikaw naman, Elizabeth. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Amy, super lakas ng mga Tsekwa sa Pilipinas. Piling din ng mga singkit na kanila ang ating bansa. Bakit? Kita mo naman. Ikaw naman, friend. Babati lang si Inday, nag-aaral pa siya ng magsalita ng incheck, di ba? Putik yan. Jeng Ipa, shout out. Yan ang pamana ni Lolo Digong sa mga susunod na henerasyon. Tuwang-tuwa pa nga ang mga kababayan nating tanga at bobo. Ganon nila sambahin si Digong. Bulag na sila sa katotohanan. Gagaling natin mga chip O, di ba? Ay nako. Cassandra Daisy, shout out Merry Christmas, ICC, please. Ilabas na ninyo ang warrant of arrest sa mga Duterte na nagpasok ng mga pogo na Chino. Pati Senado namin na infiltrate na ng mga komunista na China. Pag hindi sumunod si Marcos sa ICC, problema na yon dahil nabalikan siya ng mga Pinoy at European Union, lalo na may Spanish victim pala ng EGK sa Siargao na pinatay at planted drugs at baril. Pressure na yan si Marcos dahil wala pa tayong mga investors. Pudpud na sapatos ni Marcos sa kagagala sa buong mundo. Napanood mo rin pala yung Spanish National, Lord. 8 grams lang siya bupo na yun. 8 grams. Oh. Lumaban daw. Kaya tinodas. Pero sabit, hindi naniwala yung Hembihay, At yun, nadakip yung mga pulis na kumana, doon sa Spanish National, May kaya yung Spanish National, Kasi nagpatayo na talaga dito. Dito na, gusto naman ni Randy dito, naging negosyo na dito, Sa Siargao. Nagpatayo, magandang bahay na pinatayo, pero pinaghinalaan siya. O pinaghinalaan o talagang hindi kaya baka kaya pinatayo may mga ninakaw pa dun baka Alulalia, shout out. Ang gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ng Budol Duterte ay mistulang sindikato. Baka sindikato na nga. Lahat ng illegal activities ay kinonsinti, lalo't mga malalapit sa kanya. Malapit din siya sa mga Tsekwa na maaring mga sindikato din. Magandang araw, Sir Roque, at sa mga warriors. God bless us all.
God bless us and help us, sabi ni Al Ulalia. God bless Al Ulalia. Moody Muma, shout out. Ha? Hi sir, good evening po. Sa panahon ni Digong, mga 3 million sila na nakapasok sa buong bansa. Kalat sila. Ang ibang Tsekwa nakipag-asawa na ng Pinay. Gumagamit sila ng Pinay yan. Dapat imbestigahan. Ang mga Tsekwa, ang ibang Tsekwa, mga sundalong nabanggit na yan ni Kapersi Lapid na nakapasok sa mga sundalong Sikwa sa Pinas. Kaya pinapasok yan ni Digong ang mga sundalong upang proteksyon ni Digong ang mga Tsekwa. Pwede Kalat ni Baya, shout out Good evening Karoke, bugbugin mo na Karoke. Be well Mama Bear, okay si Mama Bear friend. Hello Miss Akira Milos, pleasant day, sabi ni Kalatni. Hello Miss Aruba, good day. Ay, okay na si Miss Aruba. Tuesday na bukas. Anong year kaya Tuesday na yon, friend? Kalat ni Baya ulit Appointed son, Okinawa, Japan. Yan, maniniwala akong seryoso si His Excellency. Pag naipasara niya yan, kagaya nung ginawa ni Digong sa ABS-CBN. Diba? Kaya hanggang pumangingin babaw yung truth doesn't matter na yan, hindi ako naniniwala. Yun lang, di mo mapahinto. Walang ginawa kundi magkalat ng fake news. kausap yung niya, yung boss niya. Hindi ko na pag nakikita ko parang kung papaano ko niyo, magagalit na naman kayo pag narinig niyo yung boses niyo. 'Di ba? Tinetel off niyo nga, 'di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend. Ayan po ang isang malupit na patunay sa Rox na ang sinasabi po nilang hustisya at batas daw sa bansa natin talagang gumagana. Ayon po yan sa mga bugok at pulpul Alam nyo po, mga tropang may mga topak at sayad, kung talagang may gumaganang tamang hustisya sa ating bansang Pilipinas, matatakot po ang isang dayuhan na basta-basta na lang papasok at maghahari-harian para dyan gumawa ng lahat ng kababuyan. Galing ni Tia Delia. Di ba mga boss? Tama si Tia Delia, di ba? Kung talagang gumagana hustisya rito, di ba? Hindi basta papasok yung mga Shengwa na yan, di ba? Okinawa, Japan. Gagalit na naman, Kababuyan at mga krimen, nakatulad niyang nasa balita ngayon. Sige nga, asa ng hustisya dyan na ber? Akalain mo, hustisya na pala ang tawag sa ganyan na basta na lang papasok ang isang surot sa bansa mo para maghari at gawing busabos at alipin ang kapwa mo Pilipino. At nandahil sa hirap at gutom, talagang kapit sa patalim, pikit mata. Nasisikmura nilang gawin lahat kahit bawal. Sobra na talaga tayong nakakahiya. Mahirap na nga tayong bansa, wala pa tayong mga dignidad na pwedeng ipagmalaki. Dignidad baka. Ay nako. Sa mga taga-ICC na handang tumulong para maibangon tayo at mabigyan ng tamang hustisya ang mga karapatang pangtao, takot na takot kayo magpapasok. Puro iwas pusoy. Nakatwiran, naging mga tumbong, nanginig, ang inig mga tumbong ninyo at baba, mong mahaba, Madam Babalina. Masarap hilahin at tapyasin kayo lang ang nasa politiko at mga mayayaman ang may proteksyon at hustisya. Lahat kayang tapalan ng pera, totoo yan. Paano nakapag-operate ang mga illegal na yan sa tabi mismo ng pamahalaan bayan? Sige nga, aber. Pamahalang bayan, katabi pa ng istasyon ng pulis. City ha, Pasay City ha.
At tinatanong daw yung LGU, wala pang sinasabi. Pre, na ano ka ba? Ha? Lahat may busal na salapi sa bunganga. Kaya ultimo pati mga dapat alagad ng batas at tagapagtanggol, ayan, hustisya ba ang tawag mo dyan? Kinam. Sobrang laganap mga krimen at mga illegal na pogo. Puro mga surot na tsengwa ang naghahari sa sobrang umaapi sa bansa mo. Pero okay lang. Hoy, mga pesting yawa, lumayas-layas nga kayo dyan sa harapan ko, ha? Sobra na kayong, no? Sino yun? Sobra na kayong nakakasuka. Sabi niya. Ha? At puro makabaligtad sikmura ang takbo ng mga utak nyo. Pwe, sarap nyo talagang pag-uuntugin. Puro kayo mga walang silbi. Kinam. Mga buwisit. Pwe, ay nako. Makapamundok na lang muna, Sir Rox. At ako po doon talagang maglalabas ng aking galit sa mga hinayupak na surot na mga ito. Hanggang sa muli po, Impong Basyang signing off. Signing off na po muna. At napahaba na naman ang aking nobela. Ang sa inyo po, di magtataksil. Sasamahan po ang ICC. Ang sa inyo pong lahat tunay na nagmamahal. Ito po ang asungot ninyong Tia Daily. Good night at ingat po palagi, Sir Rox. Sa akin pong mga ka-warriors, God bless po sa ating lahat. Dasal po at huwag po tayong pagagapi at susuko. Lagi pong may dalang ngiti at pag-asa. Ang taimtim pong dalangin kay Lord. Hi, Tia Deli. Ferdinand San Juan, shout out, ha. Good morning, good evening po, Karox. Kapag ang ICC kumilos dito sa ating bansa, hindi nila kayang suhulan yan. ICC ang sagot sa lahat ng problema dito sa ating bansa. Dasal lang po tayo patungo sa pagbabago sa ating bansa. Totoo yan. Ha? Lorna Bele, shout out. Laki talaga ng pakinabang ni Butanding, Doke, sa Panginoon niyang si Tandang Dutertaning. Yun lang itatayong pogo sa Bataan. 39 hectares pala yun. Ganun. Pinao Japan, ha. Gagaling yun. Hindi ko alam yun. 39 hectares, ha. Divine Wilson, my friend, shout out. Sabi niya, tinatakot lang ni BBM sila Digong, Sara, Bato, Bongo na may bala siya laban sa kanila. Oo, pwede. Toothache. Welcome to the club, Toothache. Duterte legacy. Ang hindi talaga mga foreign investor ni Digong. Lahat chekwa. Sammy AJ, shout out. Color with the same feather, stick together, Karox. Duterte, pareho si Marcos. Patay tayo dyan. Johnny Bigood, shout out, Gandang gabi, Karoke. Malapit at kaibigan mismo ni Duterte yung presidente ng China. Kaya malamang may basbas kay Digong itong mga Chinese para gumawa ng mga illegal activities. Sinabi mo pa. Ari, shout out. Sabi niya, maraming tsekwa ang pinapasok ni Duterte nung presidente pa siya. Dumarating ang mga tsekwa sa NAIA na walang papeles. At sa airport na lang inaayos. Pag ang rason ng pagpapasok ay magtatrabaho sa Pogo. Welcome na welcome sila. Siguro pa nga mga kriminal na isinuka na sa China ang pinapapasok at kinupkup ni Digong. Importante kasi kay Digong ay yung kalagay yan ng mga tsekwa. Kalagay yan, ha. Kaya ito tayo. Pinesti tayo ng mga tsekwa na pinangungunahan ni Digong. Ito. Edelberto Asuncion. Welcome to the club, Edelberto Asuncion.
Binaboy talaga ni Duterte ang Pilipinas dahil sa Pogo. Pero tipak-tipak siya dyan. Bilyon yan. Johnny B. Good, sabi niya, hanggat dikit si BBM kay Digong, hindi makakapasok ang ICC. Sinabi mo pa. Pero, wala silang magagawa. Kung pumasok yan, arestuhin nilang Rod. At saka hindi man sila makikipag-cooperate. Nandiyan si Senadora Laila de Lima na makikipag-cooperate yan. Siya nagsimula niyan eh. O, diba? At sinabi naman ni Senadora na talagang gagawin niya lahat ng tulong na magagawa niya sa ICC. Ernesto Aquino, shout out. Di ba pinag-aralan na nila yan sa Senado kasama si BBM? O, yun nga. Pumirma pa nga. Aris ulit, sabi niya. 2 ibon buitre ang pinabagsak ni De Lima sa isang bala. Ito ay sila Milandro Guevara at Nakapilukang Aguirre. Ito nang simula ni De Lima na habulin at pagbayarin ng mga taong bumalutot ng batas para lamang sundin ang kagustuhan ni Digongyo. Tama ang awit ni Fred Pinopio. Dintik lang ang walang ganti. Totoo yan. Everyday Sunday, shout out. Tanungin nyo si Rimulya. May kinalaman yan sa Pogo. Malaking kwarta ang involved dyan. Lalaganap ba yan kung walang basbas ng palasyo? Meron pang cybercrime operation yan, Pogo. Magaling mga inchik sa sugal, prostitusyon, computer hacking, kidnapping, extortion. Kung ang US napasok ng mga inchik sa ganyang crimes, Philippines lang, big time pa lalo sa stock market. May mga police station pa sa mga big cities sa US. Dito sa atin, maski natutulog mga government official natin, gigising basta pagkakakwatan. Sancho Panza de la Broza, shout out. Rod Dizon, shout out. Sabi niya. Tama po kayo. Nakapasok halos lahat ng sindikato ng China. Mga Chinese mafia, drug lord, prostitution, human trafficking, big time scammer. Sa panahon ni Duterte, unti-unting pumapasok ang Chinese Communist Party dito. Pag nakapasok yan, hindi lang kriminal ang maghahari. Ang communist ang communist ang makakapasok at maghahari. Alam nyo naman na history. Alam niyo naman sa history, mga 200 million ang Chinese na namamatay at pinapatay sa gutom at pagpatay sa ordinaryong Chinese people. Palagay nyo, hindi gagawin ng China Communist Party yan. Kayo rin. Basta kami nasa abroad na at pwede namin kunin ang aming mga kamag-anak namin. Pero kayong mahihirap, patay kayo. Nanakot ka naman, Rod Dizon. Pero totoo sinasabi ni Rod Dizon. Diba? Jimmy Bautista, shout out. Sabi niya. Hanggang ang mga bobo, mga bobotante ay nababayaran, walang pagbabago ang Pilipinas. Lumipas man ang libong taon, ang mga gahaman pa rin at sa kapangyarihan ang nakaupo sa gobyerno. Pamilya sila, kaya kawawa ang mga new generation sa mga araw pang darating. Totoo yan, Jimmy Bautista. Welcome to the club. Ramon Valencia, shout out. Karox, mas malaki yatang magbigay ng cash ang tsekwa, kaya inaalagaan. Siyempre. Pero tignan mo naman, sabi ni Chief, bilyon ang nawawala sa gobyerno dahil sa tax evasion nila. Ganun naman yun. Ano lang ba na may lalagay ka ng milyon? Bilyon naman ang balik, di ba? Alam mo yung mga Chinese, magaling sa mathematic yan, di ba? Reynaldo Gonzales ulit, Bawal ba si Rox manggaya ng kanta? Baka ma-copyright. Bakit si Roque kanta ng kanta? Ala na sa tono. Pinapayagan pa. Dapat kay Roque, di lang copyright, copy-paste.
sa Great Wall of China. Paglakarin na nakahubo. Ramon Valencia ulit oh. Gumagana ang justice, kaya lang para sa may pera at koneksyon. Tama ka dyan, Ramon. Sa mga may hirap, justice kayo. Ramon Valencia ulit oh. Karoks, kumusta na sa mga Karaoke Warriors and good health sa komandan mo? Salamat, Ramon. Ramon Valencia ulit oh. Ay, siguro pag na-operahan siya, baka hindi hupo ka ako makapag-vlog, no? Kasi ako magbabantay doon. Ramon Valencia ulit oh. Pero malalaman niyo po sa akin. As of now, wala pa ako schedule eh. Sana nga before Christmas matapos na. Ramon Valencia ulit oh. Karok si Butanding, kumpirmado Marites, Chismosa at Marisol Sol. Christian Cheng, shout out ha. Sabi niya, have a nice day po, Tatay Roque. At sa lahat ng mga ka-warriors, katulad nga po ng isang comment nung buhay pa po ang broadcast journalist na si late Percy Lapid. Ilang beses niya na pong pinasadahan ang tungkol sa Pogo na yan ni Dugong. Yan naman po talaga ang totoo. Si Dugong ang pinakamautak. Ang pinakautak niyan sa totoo lang. Tinitira niya rin anak yung mga Pogo ni Remulla, Cavite, di ba? Christian Cheng ulit to. Tama ka po, Tay Roque. Tinotolerate kasi ng Duterte ang administration niyan, Chiwangwang Chengyot. Walang kagatul-gatul na pinapasok dito sa Pilipinas ang mga parasites na Chengyot na yan. Pero ang ICC nga po, pahihirapan nilang papasukin. Oo, hindi need pag-aralan. Kala mo naman, pag-aaralan nga. May pinoprotektahan lang kayo. DOJ at ecstasy na ngiwi Marcos. Yun ang totoo. Galit na naman. Christian Cheng ulit to. At yung pugad na kalaswaan, Tyrox. Pamihado, suki dyan si Ulupong Nakibudoy. At mismong ang pinaka-mastermind nila, same manyak lang naman, mga yan. Sabi nga po tayo, ang ICC ayaw nilang papasukin. Gusto lang naman nitong ICC na makatulong sa mga biktima ng EJK ni Dugong. Ang gusto po kasi ni Ecstasy Ngiwi Marcos administration ay DOJ niya puro sugal at prosekusyon. Ang nasyong Pilipinas ayaw nila ng investigasyon kasi maapektuhan ang kanilang organisasyon ng mga unitives. Bye for now po. Thanks po, Tyrox. Stay safe po. Stay safe ka rin dyan, naka. Oy, mission accomplished mga boss. Shout out 3JC Hope, my friend, Siguro busy to, walang comment eh. O, diba? Tawag dito. Adorasyon di Maranan, may naregalado, shout out sa inyo. Brother Elias Isyo, shout out. Mission accomplished po, mga boss. O, nakapag-saya na naman tayo. Salamat po sa mga gandang comments, no? Tsaka doon sa dumadagdag subscriber, no? May naregalado, shout out. Eman Escalona, Brad, shout out din, hanggang bukas pong muli. Sana huwag mailipat ang Christmas Day. Bonifacio Day, nilipat na eh. O, di ba? Ano ba to? Meron pa eh. Pati yata yung sa EDSA, hindi na rin holiday yun eh. O, di ba? Ewan. Good night. God bless.